Marcos Jr., ipapatanggal na si Romualdez. Kayang-kaya naman pala. So ibig sabihin, kaya din palang pigilan ng impeachment. Oo, grabe na naman neto. Talagang bistado at talagang walang kawalaho ang kasinungalingan ni Marcos Jr. dito sa papanoorin nating video. Na kung saan pwede naman palang pigilan ng impeachment at pwede naman palang ipatanggal or i-impeach din itong si pure tuloy future Prime Minister na si Speaker Martin Romualdez. Kaya naman pala Bakit sinasabi ni Marcos parang wala na siyang magagawa? Ibig sabihin, kagustuhan niya rin pala yung ma-impeach si VP Sara. Kagustuhan naman palang ma-impeach si VP Sara kung ano-anong paligoy-ligoy pa ang mga sinasaybe. Sinasaybe, no? Ewan ko ba rito kay tawag dito kay Marcos Jr. Masyadong napakasinungaling kasi naman. Yan tuloy, nabubutata kayo sa inyong mga kasinungalingan. Oo, so dito yung video na to ay dito natin napagtanto ng gusto na kung saan ay kaya naman palang pigilan ni Marcos Jr. yung nangyaring impeachment. So bakit hindi pinigilan? Dahil gusto niya rin. Gusto niya rin palaka. Gago! Sino may mukhang palaka? So dito nga naunti-unti na nga po, patagal ng patagal. Etong nangyaring yung issue. No, at parami ang ipinangtataklob ng administrasyong Marcos mapatungkol doon sa iba pa na mga issue nila katulad nung budget ng flood control, yung Alitagtag Batangas, yung basta iba't ibang mga budget na at issue na kinakaharap ng administrasyong Marcos. Marami silang pinangtatapal. Tapos ginawa nilang issue na naman para hindi mapansin yung issue nila. Etong impeachment kay VP Sara Duterte. Ditong sa video na to, booking na si Marcos Jr. na pwede niya naman pala lahat pakialaman. Pwede niya naman palang tutulan lahat yun. Kaso, kinukontrol na nga talaga siguro ng mga makakaliwa itong si Bongbong Marcos Jr. Grabe, no? Biruin mo, kasi masyado na tayong, alam natin pag presidente, pag sinabing presidente ka, talagang nasa iyo na lahat ng kapangyarihan. So bakit yung ganitong mga bagay hindi nila mapigilan? Katulad na lang nito, yung nangyaring pag-aresto or totoo hindi naman nila na-aresto Yung nangyaring gulo or yung ginawa nila sa KOJC doon sa compound sa ni Pastor Apollo Siquebuloy. Doon doon ay makikita natin na bakit biruin mo, biruin mo si pastor lang naman ang tumulong sa kanya sa pangangampanya, tapos si pastor din yung una niyang winalangya. Na yung kaso matagal ng dismiss, kasi nga walang maipakitang sapat na ebidensya kaya na-dismiss, biglang binuhay. So kung matatandaan din natin nun na sinasabi nila palagi, lalo na nila Benhur Habalos at ito ni Remulla na walang kinalaman ng presidente doon. Pero kayang-kaya naman pala ding ipa-stop ni Marcos Jr. yung panggigipit na ginawa sa KOJC doon sa Davao City. 'Di ba? So ibig sabihin talagang sa lahat talaga ng mga nangyayari ngayon ay si Marcos Jr. talaga ang may kautusan. Grabe.
At ayan nga yung panonoorin natin ngayon. Dito po sa bidyong to, maliwanag na talagang sinaan, na talagang may kapangyarihan etong si Marcos Jr. na ipatigil lahat ng mga ginagawa ng mga, katulad lang yan, yung impeachment kay BP Sara, yung ginawa sa kay OJC, yung ginagawa kay yung ginagawang panggigipit, at ngayon may mga panibago na naman silang gigipitin. So lahat pala yan, kayang-kayang i-stop yan ni Marcos. Kaso hindi niya ginagawa dahil gusto niya rin. So dito sa video na to, na-interview namin itong si Congressman Bebot Alvarez, na kung saan ay ang ganda ng mga tinanong namin dito sa kanya. At nabanggit nga dito, kasi nga tinanong ko ho dito, ang gwapo ko pa naman dito. Tinanong ko ho dito na kung yung kaso ba na maisasampa kay Martin Romualdez about ho doon sa mga blanco doon sa BICAM. Tawag dito, kung yun ba ay kapag naisampa na, ay pwede na ba ikaka-impeach ni Tambaluslus? So kaagad naman pinasang, kasi kung maalala ho natin si Bebot Alvarez ay dati po yung House Speaker. Kaya alam na alam niya po yung mga pwede talagang mangyari. So eto, panoorin po natin yung video. Meron kasi tayong importanteng makakapanayam ngayon, kaya magbalita na tayo patungkol dito, Coach Oli. Nagtungo sa Ombudsman ngayong Lunes ang ilang abogado para kasuhan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, si MJ Mondihar, sa report. Hi, Speaker! Tinutong-tawa talaga ako dito. Hindi ako makamove on. Hi, Speaker! Ang lakas din mong asar nitong mga Okay, panoorin natin. Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10, ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng umunoy insertion sa 2025 national budget. Ayon sa complainants, nilabag raw nila Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe at House Budget Leaders na sina Zaldi Co at Stella Kimbo ang falsification of legislative documents. Idinagdag din ang kasong graft. Nagugat ang reklamo sa isyu ng blank item sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo ngayong taon. Issue na una in-expose sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay dating House Speaker Bebot Alvarez, binilang nila kung magkano ang inilagay sa blank items sa 2025 GAA. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Grabe yun. 245 billion. Or 41 billion. Tangin, ang dami ng matutulungan ng mga kababayan natin nun. Tapos napunta lang sa bulsa nila. Ang tindi nyo. Mga baboy talaga kayo. Gago! Habang nagpa-file sa loob ng Ombudsman, ito naman ang sigaw ng mga nagrally laban sa mga kinasuhan. Para naman sa Citizens Crime Watch na isa sa mga nagreklamo, umabot sa 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang kadalang isinampa. Well, kaya po 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ang ano pa dito, ganun na nga yung nangyari, bakit pinirmahan pa ng Pangulo? Gago! Yun na yung isa sa pinakamasama dito Yun na nga yung nangyari. Alam, parang hindi naman bobo siguro si Marcos. Bangag lang yan, oo. Pero hindi naman siguro bobo yan. Alam niya naman na may ganun doon. Ba't ka pa pinirmahan? Yun yung pinaka-buisit dito. Iginagalang naman ng Kamara ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman. Yan. Etong mga to mamaya, panoorin natin to. May iba tayong video dyan. Next, umunoy insertion sa 2025 national budget.
Samantala, pagkakabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualifications paghawak ng posisyon sa gobyerno ang parusa sa kaso. Ayon sa grupo, hindi diversionary tactic ang reklamo kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte sa Kamara. Wala rin daw kinalaman si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa inihaing kaso. Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Mensahe naman nila sa Ombudsman. Gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihap, SMNI News. At makakasama po natin ngayon ang pinakamatikas na representative ng 1st District ng Davao del Norte, si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Magandang gabi po, Kong. Ay, magandang gabi sa inyo mga banateros at magandang gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Nako po, mainit na mainit po. Kung etong inyo pong pagsasampa ng kaso at ito po ay binibigyan ng mali siya na ito daw ay diversionary tactic. Ano pong masasabi nyo? Bagamat nasagot nyo na kanina, kasi ang sinasabi nila, ang tagal-tagal nyo na daw itong pinag-uusapan, pero bakit ngayon lang daw kayo nagsampa ng kaso? At pangalawang tanong, attorney and congressman, initially ang plano nyo po ay isampa po ito sa RTC ng Quezon City. Bakit po nagbago, attorney and congressman? Dahil po unang-una, kaya po matagal kami nakapag-file. Dahil talagang pinag-aralan namin kung mayroong basehan o wala. At yung maganda. Diba? Ayun yung maganda, hindi katulad nung iba dyan na basta lang file, basta lang sampa ng kaso, na hindi man lang muna nila pinag-aaralan. Kaya tuloy, katulad ni Abante, yung kung ano lang pinagsasabing batas. Hindi naman po kami tuwadkom na Tuwadkom. Nasagot pangalan. Tuwadkom. kahit walang basehan, tira lang ng tira. Ngayon po, bakit po sa ombudsman natin ito isinampa, sir? Ang original na plano is sa RTC. Ganito kasi, sa kaso na to, especially itong sa violation ng Anti-Graft and Practices Act, no, ay primary and concurrent yung jurisdiction ng ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, dinais naming mag-file sa ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. Alam niyo ito pasok tong kaso na to na isinampa kay Martin Romualdez na sana ay wag lang, paano ba natin i-deliver yung salita na yun? Wag lang siya, wag lang masilaw ang or matakot ang ombudsman sa mga malamang kay Martin Romualdez. Dahil alam naman natin ngayon kapag medyo hindi mo sila nasusunod, may kalalagyan ka. Baka mamaya yung ombudsman hindi naman sa pagbibintang, baka may mga tinatago din. So sana maging patas nga itong pag-iimbestiga rito. Coach Oli, may additional question ka? Etong meron po kayong binanggit kong na sabi ninyo wala pong galaw o walang gagawin itong mga congressman o itong BICAM nang walang kumpas ni Speaker. Totoo po yan. Kasi naging speaker din ako noon. Wala hong nangyayari sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, kapag walang pahintulot ang Speaker of the House. So yun ang linaw ho nun. Halimbawa, yung about sa impeachment.
About sa pagpirma ng mga congressman sa impeachment kay BP Sara Duterte. About sa mga pinapatawag ng mga vlogger. About sa pag-contempt dito sa kay General Grijaldo, kay Attorney Lopez. Lahat ho talagang nagmumula yan at may kumpas talaga. Kailangan magkaroon muna ng kautusan galing sa speaker at yun naman yung gagawin ng mga congressman. At napakaliwanag ho niyan, ha. Baka hindi niyo pa po narinig. O yung mga ulupong ng mga trolls dyan. Baka hindi niyo pa narinig, mga yudipunggol kayo. Gago! Okay, tuloy. Idugtong ko lang po dito, Kong, no? Kasi may binanggit before si BP Sara di umano na ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay 2 tao lang. Si Speaker at saka si Kong Saldico. Accurate po yan. So, ibig sabihin, kung lahat ng galawan dyan at yung pera ay hawak ng dalawa, is it safe to say na itong mga pumirma na sa impeachment ni BP Sara ay kumpas din, possibly, ni Speaker or baka kasama pa ang Presidente? Malamang 200% tama ka dyan. Yun, no? So, ibig sabihin nga, yung nangyaring impeachment kay BP Sara, ano lang yan parang ganito lang yan. Kung yung mga congressman ay hindi kikilos ng walang kumpas ng speaker at yung speaker naman hindi rin kikilos ng walang kumpas ng presidente. So yan dating dating speaker po ito. Former House Speaker itong si Pantaleon Bebot Alvarez. Kaya baka sabihin na naman ng mga tanso vlogger, wala na namang alam to. Gago! Baka sabihin nyo, wala na namang alam. Napakaliwanag ho nun, no? So lahat pala talaga ng nangyayari dyan sa Congress is may kumpas ng speaker at may basbas din ng Pangulong Marcos. Ayun, so pero may nababalita po kasi at ewan ko kung nadidinig ninyo, Congressman, dahil meron daw involved dito na syempre bawat pirma ay may kasamang pabor. Yung pabor ay hindi natin alam kung proyekto, pera, posisyon, we do not know. Pero meron ba kayong sa mga inyong kasamahan na nababalitaan na meron talagang offers at kung ikaw ay hindi pumirma, ikaw ay magsasuffer ka dyan. Wala kang budget. Yan din ang balita ko na nangyayari. Hindi naman ako magsabing first-hand information dahil wala ako dito sa Manila. Nandun ako sa probinsya at nangampanya rin. Pero siyempre hindi maiwasan. Hindi naman o pwedeng hindi rin lumabas yung mga usap-usapan dyan. Merong bigayan dyan. Imposibleng wala. So yun napakalinaw nun. Tsaka ito, ako ay sumasang-ayon dito sa sinabi ni Congressman Alvarez na may bigayan talaga daw na nagaganap. Ang kasi dito, may umamin na rin kasi. May nagsalita na itong si Congressman Suan. No, na kung saan ay yun nga sinasabi niya kapag nag-no siya doon sa sa pag-i-impeach kay BP Sara Duterte sa Congress, mawawalan sila ng pondo. At ginawa niya pang dahilan yung mga nasasakupan niya. Na kapag mawalan daw siya ng pondo, ano lang daw ibibigay niya doon sa mga nasasakupan niya. No, so dito ito ay pinatotohanan na talaga ni Kong Alvarez na meron nga talagang nangyaring bigayan doon sa pagpirma ng ilan ba yun? 214 na congressman sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. So eto na nga yung tanong ko. Papasok na. So Jay, meron na tanong.
Saglit, tugtungan ko lang. Sige, go, Oo. go. So, imposibleng wala. So, may bigayan dyan. So, ako, I assume, wala kayong matatanggap kasi wala kayong pinirmahan. No? Kaya nga, actually, congratulations ko kasi natutuwa ang taong bayan dito sa ginawa ninyo at nabalitaan natin itong sinampan nyo ay ang posibleng parusa dyan ay habang buhay na hindi makakatakbo. Yun, kasi maraming nagagalit ngayon sa ginagawa ni Speaker. Pero ang tanong dyan, hindi kaya tatagal pa ito? Alam naman natin ang kaso sa Pilipinas. But for the meantime, habang dinidinig yung kaso, yung pera nagagastos na nila. Kasi pumasok na yung budget. Pinirmahan na ng presidente. So magagamit na nila ito na sinasabi na pwedeng pang vote buying yung ayuda sa kampanya. Kaya pinipilit nila yan. Ganito, tama yan. Kanya lang, siyempre, ako ay may tiwala pa rin sa ating Korte Suprema dahil may nakasampa na petition ngayon to declare the 2025 budget unconstitutional. Yan po yung unang inihain ni Congressman Ungab. Ngayon, pagka umakto rito ang Supreme Court ng mabilis, halimbawa nag-issue ng TRO o injunction, hindi po may implement yung budget na yan. Parang nabudol na naman yung mga kongresista na pumirma. Jay. So, Congressman Alvarez, bilang dating speaker po kayo, ang speaker po ba ang may final say sa mga budget? Hindi naman sabihin natin na final say, no? Dahil kasama dyan yung Senado sa paggawa ng budget na yan. Ngunit yung Speaker of the House, as far as yung House bill is concerned, talagang kung anong sasabihin ng Speaker, sinusunod talaga ng aming mga, let's say, yung committee chairman ng appropriations. Sumusunod sa mando ng Speaker yan. So, ibig sabihin, yung budget sa AKAP, AIX, at yung sa tupad, talagang kagustuhan ni Speaker. At kagustuhan din ng Senate na ichinempo nila sa panahon pa ng pangangampanya. Okay, ganun pala. At ito, additional na katanungan na Congressman. English yun, ha? Additional. Itong maipapataw bang kaso kay dito sa mga congressman na to, lalo na din sa kay Romualdez, ay may ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis sa pwesto bilang speaker? Ito yung ang tanong ko ay nabulol lang ako kanina eh. Ang tanong ko dito ay yung kaso na isinampa nila para kay Martin Romualdez, may sapat na bang pwedeng basihan na para mai-impeach itong si Speaker Martin Romualdez? At ito ang sinabi ni Alvarez. Yung pagtatanggal ng Speaker, depende rin yan sa Presidente. Pag ginusto ng Presidente na tanggalin yung Speaker, sandali lang yan. Yun naman pala eh. O, di ba? Ang liwanag. Pag ginusto ng Presidente na tanggalin or palitan yung speaker na yan, saglit lang. So dito napakaliwanag na lahat ng, di kasi si Marcos Jr. puro tanggi. Puro tanggi na walang alam. Wala akong alam dyan. Wala akong wala akong kinalaman dyan. Hindi ko na mapipigilan yan. O ganun yung pinamumukha niya sa taong bayan, di ba? So dito, napakaliwanag na pag inutos or pag ginusto ng isang presidente, halimbawa, sinasabi niya na yung kaplastikan niya na ayaw niyang i-impeach si Sara Duterte, ayaw niyang i-impeach si BP Sara. So ibig sabihin, talagang gusto niya rin pala. So sa madaling salita, pinapaikot-ikot lang kayo ni Marcos Jr.
Ang liwanag oh. Ang liwanag na sinabi ni Congressman Alvarez, pag ginusto ng presidente, antimano, tanggal lang House Speaker. So ibig sabihin, kung doon sa pagtanggal nga, basic lang pala sa presidente yon, what if pa sa impeachment? Diba? So kung yung speaker nga, pwede niyang tanggalin, pwede niyang i-impeach. Alam ko ba't impeach ba tawag doon? Tama ba talaga yung tinanong ko? Mukhang nagduda rin ako doon. Impeach ba tawag doon? Sige, ganun na. Basta tanggalin, ganun. So kaya rin pala ni Bongbong Marcos na pigilan yung nangyari sa KOJC. At lahat na nangyayari ngayon, katulad niyan, yung hearing na paulit-ulit sa AJK, sa ICC, yung pagpapa-contempt ng mga police, general, ng mga congress, ng mga congressman, pati yung panggigipit sa mga vlogger, kayang-kaya palang lutasin lahat ni Marcos yan para walang gulo. So talagang lumalabas dito na talagang tinotolerate ni Marcos Jr. kung anong ginagawa ng mga congressman. Una-una, hindi nyo matatawag na fake news to dahil nagmumula ho ang basihan natin sa pagre-reaction galing kay Congressman former House Speaker Bob anong pangalan? Bobet ba? Nakalimutan ko na. Kay Congressman Alvarez. Okay, tuloy natin. So ibig sabihin, susunod naman lahat ng kongresista dyan. So ibig sabihin pala kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Boss Dada. Sundan ko lang yung tanong ni ni Jay, no? Kasi nabanggit niya na pwede siya matanggal as speaker. Pero ang concern ng taong bayan dito, para kasi nagiging unfair. Dahil pwede nating matanggal ang vice president through impeachment. Ito ay hindi lang pagiging speaker, pero meron ba tayong paraan? Kasi wala sa batas to, alam ko itong pwedeng ma-impeach as congressman. Nang sa ganun ay siya hindi na rin makatakbo sa susunod. Hindi, ang ibig sabihin kasi dito ni Coach Oli about nga dun sa parang unfair, kasi kung si Vice President nga kaya nilang i-impeach, what if ang House Speaker? So para yun ang gets ko dito sa sinabi ni Coach Oli. May pwede po yan yung sa kaso niya sa husgado. Okay, yung Pag desisyon ng korte na may kasamang perpetual disqualification from holding public office, talagang hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos itong nabanggit ninyo, hingi ko lang ang inyong komentaryo dito kasi nabanggit nyo ang totoong hero dito ay si Congresswoman Kimbo. Dahil siyang naglaglag. Dahil tinatanggi nila may blank items, ito si Kimbo parang nadulas. Binanggit niya meron talagang blank items. Ngayon, sa inyong nakikita dyan, hindi ba napapagalitan ito ng mga congressman o ng BICAM or ni Speaker, itong si Kimbo? Ewan ko lang pero mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence, declaration against interest yan. Mabigat yung yung epekto. Ano po bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Well, alam nyo yung kay Kimbo, parang drama na lang din nila yun Tapos doon, kasi parang winalangya ni Marcos Jr. ang Senado doon. Alam naman ni Marcos Jr. na i-deny or tinanggi ng mga senador na may blanco doon. Tapos nagulat tayo na inamin ni Kimbo. Sipin nyo maigi yun. Bakit ganun ang nangyari? Kaya sabi ko dito, parang palabas lang din nila tong pag-amin ni Kimbo na yun. Kasi nga, gusto nilang mangyari, masira din yung mga senator.
bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Kung makahanap ng probable cause, ang ombudsman, isasampa sa Sandigan Bayan yan. And from there, magkakaroon ng hearing. May trial. Okay. Tapos kung mapapatunayan po, saan po gaganapin yung hearing na yan? Sa regular na korte na po? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan. Opo, kasi ang concern po ng mga kababayan natin ngayon, pagka nasa gobyerno kasi, tapos napatunayan na may kasalanan, hindi naman nakukulong. Kasi meron ding isang katulad lang ni Franz Castro. May convicted na hanggang ngayon na lumilipad-lipad pa dyan sa Congress. Lumilipad-lipad. Hindi aswang. Ang lang na dinesisyonan ang I think ang ombudsman din, ano po, yung kay dating mayor ng Quezon City. Yan Oo, napakaliwanag nun. Ba't putol, no? Pinutol yung video So, ano ko ka ba yung ano to? Pong babas tayo pa na. Ito yung ito pa yung ibang ito yung iba pang balita dito. Tingnan nga natin sa ibang balita kung sakto ba yung pagbabalita nila. Tingnan natin. Baka may mali-maling balita. Magandang hapon, Rosalie. May pahayag na ba ang inilabas si Speaker Martin Romualdez tuloy ng mga reklamong kinakaharap niya at ng ilan niyang kasamahan sa Kamara? O June, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue, bagamat kanina pa mula ng isang pa o ihain ng reklamo ay humihingi na ang mga tauhan ng media ng opisyal na pahayag ng House Speaker. Pero yung kanya mga kasamahan dito sa Kamara, mariing tinutuligsa ang reklamo at ang timing ng paghahain nito. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Nahaharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong sumabit. Alam nyo, pinaka nakakahiya dito at pinaka nakakawang nangyayari dito is idadamay ng Congress, idadamay ng Administrasyong Marcos yung mga technical group, technical staff na yung sinisisi ni Kimbo. Katulad niyan kanina, tinanong ho natin yan kay Alvarez na na tawag dito, na pangkaraniwan lang daw empleyado yung mga yun. So anong mangyayari dito? Halimbawa, nakasuhan dahil napatunayan nga na yun nga ang may problema. So kawawa naman yung mga yun. Ang tanong pa dito, alam na pala nilang may problema, ba't pinirmahan ng Pangulo? Kasi kung matatandaan nyo ho doon sa sinabi ni Kong Alvarez na sinisisi nga, diba, pag yung tinatawag nga na hero itong si Kimbo. Yung tinatawag na hero ito si Kimbo at doon nga ay nasabi nga na ni Kimbo na ang may problema yung technical group. So yung technical group, hindi naman po mga congressman yun. Yun po ay mga simpleng tao lang na empleyado ng gobyerno. So yun ang ginagamit ng Administrasyong Marcos para maiwasan yung issue na kinakaharap nila ngayon sa BICAM. Tignan nyo, grabe talaga sa kawalang-yan tong administrasyon na to. Super. Dinipin nyo maigi yung mga taong walang kakayanan.
Parang simpleng empleyado lamang ho yun. Simpleng empleyado lang yun ng gobyerno. Baka nga mas malaki pa yung sinasahod naming mga vlogger dun dito sa mga YouTube channel namin. Tapos yun pa yung bandang huli masisisi dito. Pero yun nga, nasabi nga doon di ko lang matandaan kung si Boss Dada o si Coach Oli na pwede naman na mga bayad na yung mga yun. So kahit na binayaran yun, hindi ba nila naisip na sila yung madidiin dito? At balang araw, ito nararamdaman ko. Yung mga technical staff na tinuro na yan, baka yan pa yung magsuplong sa kanila. Baka yan pa yung magturo sa kanila. Tsaka yung nga pala, yung kay Saldico, di ba? So eto na po, napakalinaw po na pangyayari na kaya pala umalis itong si Saldico is lang pala ito, lang drama. Ito ay isang drama lamang ng Administrasyong Marcos at ni Speaker para dito mabaling ang issue or ang focus ng taong bayan dito sa BICAM report na mayroong blanco. Paalala po 241 billion ang pinag-uusapang pera ho dito. At hindi lang yun, umaabot pa nga po ito ng 6.325 trillion ang budget ng kabuuang pondo ng 2025 budget ng national budget na pinirmahan ng Senate at ng Congress. Tapos may blanco. Buti na lang talaga pa, awa ng Diyos kahit papano, kahit na sobrang durog na ho ang bansa natin dahil sa walang kwentang administrasyon ngayon, merong pong mga taong nagmamalasakay katulad na lang ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi nga lang nakakulong kung hindi nga lang nila ginipit at nakakulong itong si Pastor, baka isa pa si Pastor sa mga nagboses niyan. Kung hindi lang nila tinanggalan ng prangkisa ang SMNI, baka malaman talaga ng buong kasi yung iba kahit papano pa naman sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas ay may 10 to 15% pa rin po ng mga Pilipino na sa balita at sa TV lang ho nanonood. Kung wala ng prangkisa ang SMNI, paano ho nila mapapanood ang tunay na pagbabalita? Pero darating din yung panahon na mababalik din yan. Alam ko yan, nararamdaman ko yan. So, kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga iboboto nyo Ang dami dyan, PDP laban, i-straight nyo lang yan. Wala na kayong pagdududa dyan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo po dito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.